nasa linya po natin si Administrator Larry Lacson ng NFA. Administrator, magandang umaga po sa inyo, Administrator Lacson. Good morning po. Hi, good morning Melo. Good Opo. morning po at good morning din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Abay, kaya kami napatawag. Kahapon pa na sana namin kayo tatawagan. May reklamo yung mga magsasaka, particular itong National Confederation of Irrigators Association. Itong mga grupo ng mga magsasaka na ito, na di ho ba kayo po nagsabi na ang pamimili nyo ng palay ngayon, mga 30 pesos per kilo na po, Administrator, gustong-gusto nila yan. Kasi nalulugi daw sila kung sa mga trader sila magbebenta kasi binabarat sila. Kaya lang, ang problema daw nila, pag lumalapit sila doon sa mga bodega ng NFA, ay sasabihin puno na ang kanilang bodega. Kaya balik sila ngayon sa mga trader at binabarat talaga sila. Administrator, ano po ba talaga ang kalagayan ng ating mga NFA warehouse at ano po ang mga patakaran tungkol sa pamimili po sa mga magsasaka po natin ng bigas, ng palay pala, Administrator? Melo, no, nakakalungkot at merong ganyang reklamo ang ating mga magsasaka. Pero ganito po ang naging sitwasyon diyan, no? Tama po 'yon, tinaas natin ang presyo hanggang 30 pesos, depende po sa lugar. Ngayon po, dahil sa marami ring magsasaka ang ating mga, kumbaga, nagpalista, yung iba po mabilis na puno, no? In fact, nung last month lang, naka 1.9 million bags tayong nabili. Opo. At ngayon, marami nga po. Particular kasi yung, kanya nga po pina-adjust ko yung mga announcement ng ating mga regional field and branch offices. Sabi ko, kapag puno na yung isang bodega, huwag nyo nang isama sa ina-announce natin kasi napuno na, no? Particular, kunwari, dyan sa Region 2, sa may Apayao, sabi ko, puno na yung sa Luna, sa Conner. Tapos na yon, sabi ko, i-announce nyo na. At yung iba na papuno na, sabi ko, at mahaba pa ang pila kasi nagpapalista po sila, no? Opo. Sabi ko, announce nyo na agad, maaga, kasi para ayoko naman na magbigyan ng false hope yung ating mga magsasaka na gusto pang pumunta sa atin. Pagpunta ron, ang pila pala ay 150. So, medyo nakakalungkot, napapagod, yung pamasahe, yun po . So, sa kabuuan naman, buong Pilipinas, talaga po namang marami po, halos lahat bodega natin, ay marami pang mailalagay. Sabi ko nga po nung nakaraang, I think, nung kausap ko po kayo, no? Opo. Nasa 40% ang na-free up natin. Pero may mga specific warehouses na talaga naman pong madaling mapuno dahil mas marami siguro ang magsasaka doon. Nakakalungkot lang yung mga reklamo nung sila po yung medyo nag-suffer doon. Baka yung lugar nila talagang malaking rice producing area, madali pong napuno yung bodega niya. Pero ang isang solusyon po natin diyan na two birds in one stone, pinapaghiling na po natin yan ng mabilis para magkaroon pa ng espasyo. At pag naghiling naman, para masupply naman sa 20 bigas. So ganun po ang ginagawa natin doon. Magkakaroon po tayo ngayon ng pinapamadali ko nga kahapon, yung emergency procurement ng milling services para ito ay matustusan natin yung P20 at the same time kahit paano maka-free up pa tayo ng bodega. Administrator, alam naman natin, tukoy naman natin kung ano po yung talagang mga rice producing area. At ang ine-expect natin doon, marami talaga pong magbebenta sa inyo sa ganitong presyo. Baka pwede ho bang maglagay kayo ng karagdagang bodega po? Paano nyo gagawin po yun? Uupa ba kayo? Paano po yun, Administrator? Actually, isa yun talaga sa mga pamamaraan. Yung Opo. ibang mga LGUs nagpahiram ng bodega at nag-uupa rin po kami. Kaya lang, alam nyo, Melo, kahit nang upa kami, kahit nagpahiram na the sheer volume, yung pressure ng papunta ng palay, mapupuno. Yun yung analysis ko kasi talagang kung babalikan natin yung magkano ba lamang ang binibigay sa atin, magkano lang kalaki yung ma-absorb natin. Maximum 5%. So talagang there's really a pressure, hindi may iwasan. Talagang yung iba, sabi ko, tatanggapin na natin sa sarili natin. Maraming magrereklamo kapag na-hit na natin yung target, let's say 5%, talagang medyo hindi natin matatanggap yung ibang palay. No?
kanya ang solusyon talaga another doon sa mga rice producing regions, giling, mill para Kaagad. lang po lumuwag. Para gilingin agad pagkatapos ay i-deliver na kaagad kung saan dadalhin po 'yon, yung mga bigas na Tama kaagad. po. Ay nako, nasa Tama kasagsagan po, oo. administrator, nasa kasagsagan pa yata tayo ng pag-ani po ngayon eh. Tama ba? Hindi na po, Hindi hindi na. na po. Nasa mahigit 80% na po ang Oo. na-harvest natin. So, roughly siguro mga 15%, Mm-mm. 15 to 16% na lang po yung natitirang aanihin. Mm-mm. Pero kung titignan po natin, kung in macro data, 15% is a lot for NFA kasi kaya lang natin hanggang Oo. 5%. Opo. So, talagang marami pa po kaming mabibili. Sana nga lang po at marami tayong bodega para at least makuha natin lahat yan. Pero as we speak, Mm. alam nyo naman po, nagmo-modernize pa tayo ng warehouse, nagpapatayo pa tayo ng marami. In fact, dyan sa Region 2, malalaking area po dyan, at saka sa Region 3, naku, ang dami pong nag-donate na mga LGU ng lupa. Patatayuan po natin ng warehouses yan next year. Naku, yun ang maganda ron. Opo, para hindi na tayo nag-i-import. Marami pala naman tayong ganyan eh. Para hindi na rin naman Opo. nabibiktima yung mga magsasaka natin na mga mapambarat. Mapambarat na mga Opo. trader. Opo. Teka, may pera pa ba kayo? Maybe. May pera pa kayo na Ay, pambili? marami po. Okay, Mayabang po kami ngayon. Marami kaming pambili. Ang problema lang talaga, itong napupuno ang ating bodega. That's why may mga emergency actions kami, like emergency milling, Oo. at yung pakipag-usap sa LGU. Yun po. Ayun. So maganda pala naman. So hindi tayo kukulangin ng bigas doon para sa 20 bigas sa administrator. Ang problema lang natin, sana mas maparami yung mga outlet ng ganon, ng nagbebenta ng 20 bigas. Meron na. Para mas mapakinabangan. Tama po. Ayun. Opo. Ngayon po, nasa I think 1,000 outlets na yan. Pinaparaan po yan. Opo. Pinapaangat hanggang 1,800. Opo. Meron po tayong stock. Marami po. Ang challenge ngayon, mas bilisan pa ang paggiling. Ayun, okay. At saka administrator, meron tayong mga kalamidad ngayon, di ba? Meron tayong pagputok ng bulkan, meron tayong paglindol. O doon, pwede nyo pa rin dalhin yung bigas ninyo doon, di ba? Dahil pag ganitong may kalamidad, maluwag na makakabili sila sa NFA. Tama ba? Tama po yan. In fact, pagputok ng bulkan sa inalam ko na ang stocks doon sa Bicol. Opo. At marami po tayong stocks. So sabi ko, mailalabas natin yan. Mag-request lang ang mga local government units, ilabas natin yan. At mabili kayo na mamili ng palay. Marami pa pong palay doon. So, ganun pong ginagawa natin. Pinaghahandaan na rin po natin itong Super El Nino. Ine-expect po natin na marami pong magde-declare ng calamity due to Super El Nino. So, pinaghahandaan po natin yan. Marami pong kakaharapin tayong paghahanda dyan. At sana nga mabalik yung mga retail outlet ng NFA para mas madami po yung mabilhan ng mga kababayan natin, administrator. Tama po yun. Tama po yun. Pinapanalangin po natin yan. Kasi talagang marami yung masosolve yun. Masosolve po yung pagkapuno ng bodega at the same time, masosolve yung needs ng ating mga consumer. Kung nakakapaglabas lamang po kami ngayon sa merkado, sa mga dating mga grains retailers namin, 33 pesos lang po ang presyo ng bigas namin. Ay, ganun? Sus, Mariosep. Opo, sa ngayon po. Sa ngayon po, Opo. Oo, sa ngayong presyo. Kung ganun ang sitwasyon natin, magandang klaseng bigas na yon, administrator. Opo. Abay, maganda po yun. Kasi kung monitor niya naman po yung mga nakukuha ng ating mga kababayan sa P20 o yung 20 gas, maganda naman po at nakita naman po nila yung kalidad. Ako po, iniikot ko yan eh. Pag ako'y pumupunta sa mga rehiyon, ay maganda po talaga. Opo. Hindi po tayo napapahiya. Sige po, administrator, salamat po at sana magawan po natin ang paraan niyang problemang yan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po at good morning po sa ating lahat.